Sabi dito sa Biz News Asia, mga bossing, ayan the senators and congressmen who got the most money. Tapos ang headline nila, mga bossing, ay magkano tong na to? 160 pesos yung magazine. At ang sabi dito, mga bossing, the Philippines' biggest criminal syndicate. So this magazine is accusing or is saying that the biggest criminal syndicate in the Philippines, nakita mo naman kung ano yung picture, hindi ba? Ano yung picture? Ang picture is yung Congress. Kailan ba itong issue? Baka naman luma na to, baka luma na yan. Hindi, pinakita lang natin. Yung tawag dito, yung magazine na yan, 2013 pa yan, mga boss, kayo talaga. 2013 pa yan. Pero ito yung sinasabi ko, why itong mga congressman natin, masyado silang balat sibuyas nung sinabi ni PRD na ang Congress ay rotten institution. Whereas, noong 2013, i-blow out natin para makita nyo. Ayan. Noong 2013, ayan, nakalagay sa taas. September 30. 2013. Ayan, 2013. So, noong September 2013 pa pala, even Biz News Asia is saying that the Philippines' biggest criminal syndicate is the Congress. I mean, it's obvious. Nakita mo naman, Congress yung picture, background, tapos nagsosona pa si Pinoy. Di ba? Kita nyo yung nandoon sa may maliit na screen sa baba. Ayun, si Pinoy yun, nagsasalita. So panahon pa lang ni Pinoy, yan na ang bansag sa, biggest criminal syndicate. Anong mas gusto nyo? Tawagin kayong criminal syndicate? Wala kayong palag? O tawagin kayong rotten? Parang nung tinawag kasi sila ni PRD na the rotten, the most rotten institution, parang nagalit sila. Ayaw namin ng rotten. Kasi para naman kami mansanas niyan. Ano na lang, biggest criminal syndicate na lang. Paano natin masasabi? Ano ba kasi yung mga issue dyan sa Congress? Eto, nakalap natin tong isang picture na to na kumakalat ngayon sa social media. Ayan, tingnan ninyong maigi, ha? Ano ba ang sindikato ngayon dyan sa Congress? According dito, sa nakalap natin, mga bossing, ang mga congressman ay mga kontratista na din. Wala na po talaga sa kanila, mga bossing, yung conflict of interest. Wala na. Hindi na siya nag-i-exist. Tingnan ninyo ito, ha? Tingnan ninyo, mga bossing, ha? Ayan na. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung picture na yan. Yan si Kong Dong Gonzales ng Pampanga. Yan po yung apektado siya nung sinabi ni PRD na ang Congress ay rotten institution. Na nasaktan ng damdamin niya. Kasi hindi naman daw dapat ginaganyan. Aba, ito pala ginagawa niyan. Ito palang si kongresista kontratista ay sinabi dito violation of RA 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Bakit? Mantakin mo, may project po ang Department of Public Works and Highways. 3 flood control projects sa Pampanga, 3rd District. Worth 611.57 million. Punyemas ka, Rizal Tiberos, hanap ka sa 125 million ni Inday Sara. Samantalang ito si Dong Gonzales, according dito sa nasa picture na ito, 611.57 million inaward ng DPWH sa, ewan ko kung DPWH o siya, inaward sa AD Gonzales Jr. Construction and Trading Company. So, siya na yung kumuha ng budget para sa project, tapos binigay niya pa sa business ng pamilya nila. So ngayon, yung 611.57 million, napunta yan sa pamilya nila. At ayan, ang long-time government contractor na pagmamay-ari ng pamilyang Gonzales na yumayaman sa kapangyarihan, yun ang sinabi rito. Ayan na, puros Gonzales yung apelyido. President and incumbent councilor, yung Aurelio. Yung puro Aurelio pangalan, ha? Talagang lahat isinunod mo sa pangalan mo, ha?
Oo, dalawang anak mo, sinunod mo pa sa pangalan mo, kaya sumunod sa yapak ha. O yung isa naman, anak din niya, vice president ng kumpanya. Tapos yung secretary and treasurer, anak din. Board member naman siya. Tapos yung anak din na isa, si Aurelio din, babae, Aurelio. O lahat may Aurelio. So yung babae, sinunod din sa pangalan niya. Anak din niya ni Kongdong, director. Tapos yung misis, ay hindi pala, sister, walang misis. Yung sister ang director ng AD Gonzales Jr. Construction and Trading. Grabe, mantakin mo yung construction company, kanyang-kanya kasi AD. Aurelio D. Gonzales Jr. Yang siya eh. So, papaanong nakakalusot ito sa Congress? Papaanong hindi nasisilip ito ng COA at ng Ombudsman? Alam nyo ba na mayroon mga tiga Pampanga ngayon na nagsasalita na kung sino ang magpapa-audit dito kay Dong Gonzales na ito ay mananalo ng landslide sa Pampanga. Yun ang pangako nila. Kasi daw lintik daw talaga to according to them. So yan mga bossing, makikita niyo. So according to this this picture, this has been circulating in Facebook. Inuha ko lang kasi sabi ko sobrang naman nitong mamang to, sobrang ganid naman ito. O ngayon yung sabihin na ang nawala kayo, na malinis kayo, Dong. Ngayon mo sabihin na malinis ka, i-deny mo to. Again, hindi ako gumawa nito pero i-deny mo to, sabi mo hindi totoo yan. Nag-divest na ako sa kumpanya na yan. Sabi mo nag-divest ka na din. Pero pangalan mo pa rin yung gamit O kaya naman pala, sobrang tinanong lang sila, magbukasan tayo ng libro. Kaya naman pala siya nasaktan. Kaya naman pala siya nag-resign. Pinisto siya ni PRD. Sabi ni Garcia, kaya naman pala di matapos-tapos ang baha. Paano matatapos yung baha? Pag natapos yung baha, di wala ng project. Ayan sabi nga ni Charlotte, naiyak-iyak ka pa sa kamera. Sa kamera, yung pala, hindi ka lang kongresista, kontratista ka pa. Ano na, Dong? Sabi ko sa inyo walang bahong hindi lalabas. Dahil hayag na hayag ang kabahuan ninyo, hindi nyo pwedeng maloloko si PRD. Hindi nyo pwedeng maloloko si PRD. Alam niya yung mga karakas ninyo. Ngayon, sasabihin ninyo, kapartido ni PRD yan, bakit hindi niya kinakanayon yan? Hindi niya pa ba kinana? Di ba? Kinana niya na yung Congress sa sahol? Hinihingan nga niya ng mga, di ba? Hinihingan nga niya ng mga audit, nakapagbigay ba? Itong mamang to hindi nagbigay, nag-resign na lang siya kaysa magbigay kasi lalabas yung mga baho na yan. Again ilan lang to sa mga baho. Isang project, 3 projects lang yan. Ilang taon ilang term na congressman yan. Ilan ng projects yung inaprubahan yan at ilang projects na yung inaward niyan sa sarili niyang kumpanya. Pwede din kasi si Junior ang nakapangalan sa business. Bakit Junior? Siya yan, Aurelio Kong Junior. Ito, the second, the third, the fourth. Yan. Kayo talaga, Again, sabi ko nga, hindi nyo na malilin lang ang mga tao. Ang PRRD, pag nagsalita yan, totoong-totoo. Mahihirapan kayo talaga. Bakit? Kasi kasimple-simple lang ng hinihingi sa inyo Maglabas kayo ng mga audit. Pag lumabas yung audit report mo, lalabas to. Meron kang 600 million na punta sa kumpanya mo. Paano mo ngayon ipapaliwanag yan? Sa liig ang tama mo niyan. Kaya mabuti pa kung ako sa'yo, manahimik ka na. Ayan sabi ko sa inyo, hindi nyo mailoloko ang mga Duterte. Maaaring maloloko yung mga lelang ninyo pero hindi ang mga Duterte. Ilalabas ng mga Duterte, or actually hindi Duterte will just say some things and then kayo na yung maglalabas ng mga baho ninyong sarili. Kayo mismo. At sigurado ko hindi lang siya gumagawa niyan, marami pa. Kaya nga 'di ba, tarantang kalimot sila. Taranta sila ngayon mga bossing, di nila alam kung anong gagawin nila. Kaya sabi niya, who let the dogs out? Palabasin natin yung mga aso natin para yung ma-divert yung isip ng tao dahil lahat ng tao hingi ng audit. Walang hiya. Alam mo pag pinuntahan mo yung mga ABS-CBN, GMA, tapos si Romualdez yung ini-interview, putya, pag tinignan mo yung comment section, puro ilabas mo.
Ilabas mo yung audit, ilabas mo puro ganun. So ngayon, ganito kasi yan. Kung hindi talaga kayo makakapaglabas ng inyong mga itemized or thorough na mga audits, wala, hindi nyo kayang pabagsakin ang Duterte. Kaya ngayon, ang ginagawa nila, dadaanin nila yung mga Duterte saan? Sa napakaraming mga patong-patong na mga kaso. Antayin niyo yan. Yan si Leila de Lima magsasampayan ng sandamukal na mga kaso. Yan si Trillanes walang patid dyan. Magsasalita. Simula na po ngayon ng black propaganda. Nuksan na nila yung gate para sa mga attack dogs nila. Ayan na yan. Ang nakakapagtaka lang kasi supposedly ang dilawan at saka ang pulahan magkalaban sila. Pero ngayon parang hindi na, parang magkakampi na. Ayan na, so tatandaan yan. Pinost yan ni Mindavote, nila Crisette Loretta Chu. Kinuha ko lang yun sa kanila, hindi po yan akin. Kami po ay nagtatanong lang din